Attorney, next week nga po inaasahang haharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulica Lopez na iserve na po yung sabina na ibinigay nga po no ng Senado. Ano pa po ang ibang aasahan ng publiko sa mangyayaring trial next week bukod po sa pagharap niya? Ang expect natin next week no yung pagharap ni NBI Regional Director Lotok sa Lunes, pagkatapos din yung pagharap ni Belinda Bello, yung isa pang witness ng prosecution. At ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na hinihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para ukol naman doon sa mga sabpinang i-issue ng impeachment court regarding dun sa subpoena dun sa STECOM sa BIR, tsaka subpoena dun sa STECOM dun sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit at saka doon sa mga subpoena doon sa STECOM na yun, na doon mangyayari yung oral arguments at pagtatanong siguro ng mga senator judges tungkol sa mga legal positions ng parehong party sa Wednesday. Okay, dalawang bagay po. Kasi yung subpoena ad testificandum, tama po ba yun, ay para kay Zulica and other witnesses. Yung pong isang binabanggit nyo is for the bank records. So, Tama ka. are we assuming na sa susunod na linggo matatakel na po yung tungkol sa bank records ng mag-asawang Duterte? Tama ka, no? Yung kung maalala natin nung Lunes, matagal na kasing nirequesto ng prosecution, DJ Chacha at Ted. Nirequesto nung mga pre-trial pa, isinama nila yun dun sa pre-trial brief nila. Ngunit yung korte nung Lunes, balak na sanang mag-issue ng subpoena para sa BIR at saka doon sa mga bank accounts na yon. Ngunit ipinahayag nga ni House Prosecutor Chel Jokno na nagpasa sila nung umaga nung Wednesday ng amendment na request nila for subpoena do sa STECOM with more particularity yung mga bank accounts na yon, may mga pangalan na rin, pati bank account numbers. So dahil dun sa amendment na yon, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yon, subpoena doon sa STECOM sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, pumayag si Chel Jokno noon na bigyan yung other party ng kopya at saka bigyan din na makasagot yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yun yung naging desisyon ng korte nung Lunes. Yung pag-i-issue ngayon nung subpoena na yon, dahil nga naudlot yon, at magkakaroon ng mga oral arguments at pag-submit ng memorandum, kaya medyo natagalan ng konti. Pero hindi yun sa parte ng korte, dahil yun sa parte ng prosecution na pumayag sila bigyan ng panahon yung kabila na makapagsalita. Dahil ito, alam mo to, DJ Chacha, ito yung medyo contentious na mga issues kasi doon, yung bank secrecy law daw, kasama ba daw yung impeachment proceedings sa to, sa exception sa bank secrecy law, may right to privacy daw yung depensa, si VP Sara at saka yung asawa niya at yung mga businesses daw na yon, na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan, kung maaalala ninyo, na pumayag yung depensa, buksan yung box naman do sa BIR, pero ngayon, diretso ng pinapasabpina yung BIR Commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, wag isiwalat yung mga yon in open court, dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagde-decidean din ng impeachment court Sa kung susunod na paano linggo. gagawin yun sa Oo. susunod na linggo. Ang sabi niyo po, ang request ng prosecutors ay, yun nga po, maipasabpina yung bank records ni VP Sara. Numerous bank records, as you've said, madami po ito. Yung kay Zulica na ihain na. Yun po bang sabina na ito, granted na at kailan ihahain? Yung sa bank records? Yung sa bank records pa pagkatapos po ng oral arguments yon. So baka Wednesday rin po doon magdedesisyon yung korte kung i-issue o hindi yung doon sa bank records. Pero kung mababasa ninyo naman ng rules of court natin,
medyo ex parte naman ang pag-i-issue dapat ng subpoena at kaya nga yung punto ng korte last week, sana i-issue niya na yung subpoena na yon dahil non-litigious naman dapat ang pag-issue ng subpoena. Pero dahil nga dun sa kasunduan nung parehong panig na magkaroon muna ng oral arguments, pumayag na muna yung korte sa ganun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.